And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita mga kapatid. Bagong mapa ng Pilipinas na may nakalagay na West Philippine Sea at iba pang maritime features ng ating bansa. Ilalabas na po yan mga kaibigan ng NAMRIA. And take note guys, take note mga kapatid na ito po ay panibagong opisyal na mapa ng ating bansa na kung saan meron na pong nakalagay na West Philippine Sea. At pag itong mapa na ito mga kababayan ay nai-release na po ito, malaking sampal po ito mga kapatid sa pagmumuka nila Vic Rodriguez at ni Sas Rogande Sasot mga kaibigan na mukhang depressed na titi, matapos silang magpakalat noon mga kapatid ng fake news. Fake information mga kaibigan na di umano kahit saang mapa daw ng Pilipinas mga kapatid wala tayong makikita na West Philippine Sea. So ngayon mga kaibigan, meron na po talaga tayong opisyal na mapa na kung saan makikita natin mga kapatid na may West Philippine Sea na po. At lahat ng bagay na ito mga kaibigan naging posible po ito sa ilalim ng Marcos administration. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Then ito guys, panoorin muna natin ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion at reaction. Sa kabila ng iba't ibang hamon na kinahaharap ng Pilipinas pagdating sa paggigiit ng karapatan nito sa West Philippine Sea, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Maritime Zones at Archipelagic Sea Lanes Law. Ang dalawang batas ang magsisilbing legal na balangkas o framework para mas maging malinaw ang maritime entitlements ng bansa at maging epektibo ang magiging estratehiya ng gobyerno. Ito mga kapatid, matapos kong mapanood itong balita na ito kanina mga babayan, isang bagay lang po ang na-realize ko mga kapatid, na pwede pala tayong magkaroon ng ganitong batas para maproteksyonan yung ating mga teritoryo. Ang tanong lang dito mga kababayan, kung nagawa ito ni Marcos, bakit hindi ito nagawa ni Duterte? Na kung tutuusin mga kapatid, noong panahon na nahalal si Digong bilang presidente ng ating bansa, parehong taon din mga kababayan na na-award sa atin yung West Philippine Sea na yan. Kung totoo yung claim niya mga kapatid na mahal niya ang bansang Pilipinas, dapat inuna niya ito. Gumawa agad sana siya ng batas mga kababayan na magpoprotekta dito sa nai-award sa atin na West Philippine Sea. Diba? Ang problema mga kababayan, iba po ang ginawa ni Duterte mga kapatid. Imbes na proteksyonan niya yung ating teritoryo, mas lalo pa niya ito mga kababayan nilapit sa bansang China sa pamamagitan mga kapatid ng pagpasok niya ng isang kasunduan na alam niyang makukompromiso niya nabubulol ako. Alam niyang makukompromiso niya mga kapatid yung ating teritoryo. And tingnan niyo ang nangyari ngayon mga kababayan. Matapos ang Duterte administration mga kapatid, sobrang gulo ng West Philippine Sea. Dahil pumasok si Duterte mga kapatid sa isang kasunduan, yung ngayong gentleman's agreement na napag-usapan dati, kung saan ito yung nagiging basis ng China ngayon. 'Di ba? Ito yung naging daan mga kapatid para mapasok ng China ng lubusan yung West Philippine Sea na yan. Tingnan nyo ang nangyayari dyan ngayon mga kaibigan. Sobrang daming barko ng China mga kapatid. Tayo na mismo ang pinapalayas ngayon sa loob ng ating teritoryo. 'Di ba? Yung mga mangingisda natin hindi na nakakapasok diyan. Hirap na sila sa mga pagkukunan nila ng isda mga kapatid dahil ang talagang nakikisasa diyan ngayon mga kaibigan sa yamang dagat natin, Ang nakikinabang talaga ngayon sa yamang dagat natin diyan ay itong mga inchik na ito mga kaibigan, na kung saan wala naman silang karapatan diyan, And sa Duterte administration lang din yan nangyari mga kapatid, na kung saan pinapasok ni Duterte yung mga taga-China para mangisda sa loob ng ating bakuran. At yan yung pinag-ugatan mga kaibigan kung bakit ayaw na ng China lumayas dyan sa may West Philippine Sea. 'Di ba? Kung totoong mahal niya ang bansang Pilipinas, dapat una sa lahat gumawa siya ng batas noon. Dapat gumawa siya ng batas noon na siyang magpoprotekta dyan sa teritoryo natin yan. Dahil gaya ng sabi ko,
halos kasabayan lang din, no, ng pagkahalal ni Duterte yung mai-award sa atin yung West Philippine Sea na yan. Tuloy! We project to the international community that we are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. Sa ilalim ng Maritime Zones Law, maitatakda ang saklaw o lawak ng maritime area ng bansa base sa Konstitusyon, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kabilang dito ang Exclusive Economic Zone o EEZ kung saan madalas nagkakaroon ng insidente sa pagitan ng Pilipinas at China. May eksklusibong karapatan ng Pilipinas o sovereign rights na gamitin ang marine resources na sakop ng EEZ. Pero alam niyo mga kapatid, no, kahit sabihin natin may bagong batas na tayo, no, sa tingin ko mga kababayan, hindi magiging madali yung pag-enforce sa batas na yun mga kapatid. Ano? Dahil, yun na nga, paniniwala kasi ng China mga kaibigan na yung hawak daw nating arbitral awards ay illegal. No? Yan ang naratibo ng China eh. Illegal daw yung arbitral awards natin mga kapatid at hindi nila kinikilala yan. Therefore mga kababayan, yung pag-implement din natin ng batas na yan, no, na nilagdaan ng ating Presidente Marcos ay hindi rin magiging madali mga kapatid. No, at parang dadaan din tayo sa butas ng karayong mga kababayan bago natin yan ma-maximize ang mga batas na yan, no, dyan sa bandang West Philippine Sea. Tuloy! Hahatiin naman sa 3 sea lanes ang karagatang nasasakupan ng bansa sa ilalim ng Archipelagic Sea Lanes Law. Ibig sabihin, dito maaaring dumaan ang mga foreign vessel at aircraft o tinatawag na innocent passage. Sa pamamagitan nito, mapipigilan ang mga di-otorisadong pamamalagi o pagpasok ng foreign vessels. Ito mga kapatid, no, pabor ako dito. Kasi nga mga kababayan, kung matatandaan nyo yung nangyari dati sa Palawan, no, na basta-basta na lang pumasok doon yung mga barkong pandigma ng China. Tapos noong niraradyuhan sila mga kapatid, no, ng ating Coast Guard, ayaw nila makikooperate, 'di ba? Pag may ganitong batas tayo mga kaibigan, may karapatan ang Pilipinas na mag-sanction, no, sa mga barko na pumapasok dito sa ating bansa na hindi dumadaan sa tamang daanan. Kasi yung ginawa ng China dati mga kapatid, talagang malaking insulto sa atin 'yon. Biruin mo sa loob ng ating bakuran, didisplayhan nila tayo ng kanilang mga barkong pandigma. Pero ngayon mga kaibigan, no, dahil meron na tayong ganitong batas, hindi na po pwedeng gawin ng China sa atin yan. Dahil meron na talagang problema mga kapatid. Pag hindi nila sinunod ang batas natin dito sa loob ng ating bansa. Halimbawa mga kapatid, basta-basta na lang silang papasok. Tapos hindi naman pala allowed silang dumaan doon sa dinadaanan nila at sasabihin nilang innocent passage. May karapatan na tayo ngayon mga kaibigan, no, na patawan sila ng sanction at maningil tayo ng mga danyos dahil sa kanilang mga ginagawang violation. Napakaganda ng batas na ito mga kapatid. Tuloy! Nakikipag-ugnay na ang Pilipinas sa International Maritime Organization o IMO para kilalanin ang sea lanes. Sa oras at tanggapin ito ng IMO, sasabihin ng international agency sa mga barkong dadaan ng Pilipinas at posible ring magpataw ng sanctions o parusa kung lalabag. Diba? The passage of the Maritime Zones Law is an implementation of the 2016 arbitral ruling. Mapapatanong ka na lang talaga no? Bakit nung Duterte administration hindi niya ginawa ito? Yun yung pinaka-crucial na moment sana dahil yung administrasyon ni Digong mga kapatid, doon na award, no, sa atin yung West Philippine Sea na yan. Doon natin na-receive yung arbitral awards natin. 'Di ba? Kung noon pa sana mga kaibigan, no, kung totoong matapang sana si Duterte, no, noon pa sana ginawa itong batas na ito. 'Di ba? Ang problema mga kapatid, walang pakialam si Duterte sa kanyang bansa. Mas may paki siya mga kababayan, no, sa interest ng bansang China. Tingnan niyo na lang mga kaibigan, anong ginawa ni Digong nung naupo siya sa ating bansa mga kapatid. Lahat ng mga illegal, no, na negosyo ng China na bawal doon sa mismong bansa ng China mga kaibigan, pinapasok ni Duterte sa Pilipinas tulad ng Pogo na yan. Lahat ng mga malalaking shipment ng droga pumasok sa bansang Pilipinas galing sa bansang China under the Duterte administration. At hindi lang yan, ang mas malupit pa dyan mga kapatid,
big time drug lord sa China, naging economic advisor pa ni Duterte. Oh, di ba? Yan yun mga kaibigan. Tapos sasabihin ni Digong, mahal ko ang Pilipinas. Mahal mo ang Pilipinas pero puro interest ng China, no? Yung namayagpag noong kapanahunan na ikaw ang nakaupong presidente. Oh, maging yung build project ni Digong mga kapatid sa mga hindi nakakaalam diyan, no? Halos funded yan ng bansang China, mga kaibigan. Kaya lumubo yung utang ng Pilipinas sa bansang China. Di ba? Tapos sasabihin ni Duterte, maka-Pilipino siya. Oh. Itong mga sumusuporta kay Digong, no, sana magising na kayo. No, pagbulay-bulayan nyo yung mga ginawa ni Duterte. Ang alam nyo lang kasi, galit si Duterte sa droga. Ang alam nyo lang, no, mahigpit si Tatay Digong, walang krimen ng kapanahunan niya. Pero hindi nyo alam, propaganda lang lahat ng yon. At merong merong tawag nito, side effect yon. At yung mga nararanasan natin ngayon dito sa loob ng ating bansa, tulad yung mahal na kilo ng bigas, mga etc., mga ganyan, no? Side effect lahat yan sa mga pinagagawa ni former President Duterte. Oh, pagmahal ng sibuyas, tingnan nyo, sino ba ang mga sangkot noong nakaraan taon, no, sa issue ng mataas na presyon ng sibuyas, di ba, mga inchik? Dahil lahat ng mga kulurom na inchik, mga kapatid, nandito na sa Pilipinas. Sila ang nagko-control ngayon ng ating merkado. Oh. Kasi nga, nung kapanahunan ni Duterte, mga kababayan, namayagpag ang mga inchik dito. Maraming mga tarantadong mga inchik, mga kapatid, ang nakapasok sa ating bansa. Di ba? Mas lumakas ang lumakas ang puwersa ng Chinese mafia dito sa ating bansa. Kaya ngayon, nakikita nyo naman mga kaibigan, no, yung mga resulta ng mga hearing na ginagawa ng Senado at Kamara, 'di ba? Kitang-kita naman natin mga kapatid na halos lahat ng problema, mga major problem ng ating bansa ngayon, China, no, mga inchik ang dahilan. Oh. Lahat ng yan mga kaibigan, no, yan po ang resulta, no, ng pinagagawa ni Duterte noong siya po ay nakaupo bilang presidente ng ating bansa. 'Di ba? Tingnan niyo to. Batas, no, nagawa ni Marcos. Ibig sabihin, may kakayanan yung ating bansa na gumawa ng mga ganitong batas. Pero magtataka ka talaga bakit hindi ginawa ni Duterte yan nung kapanahunan niya? Kung saan, yun yung crucial na moment sana. No, dahil kaka-award lang sa atin. No, kakatanggap lang natin ng award. Na award sa atin yung WPS na yan. Di ba? Itong dinatnan ni Marcos ngayon, kumbaga, tira-tira na lang to doon sa mga maling desisyon ni Duterte noon . Kaya ngayon mga kapatid, ganyan sabi ko sa inyo, hindi magiging madali, no? Yung pag-reclaim natin dyan sa may West Philippines Sea na yan, kahit sabihin natin may batas na tayo. Dahil ang China, mga kababayan, no, nakaposisyon na talaga sila dyan. At ang China na rin mismo ang umamin. May kasunduan sila ni Duterte tungkol dyan. Diba? Kaya nakikipagmatigasan yung bansang China sa atin ngayon mga kapatid. Tuloy! Samantala, isang bagong mapa ang inihahanda ng Pilipinas kasunod ng pagpasa ng 2 batas. Sa bagong official map, mapapasama na ang West Philippine Sea at iba pang maritime entitlements tulad ng Benam-Rai sa silangang karagatan na tatawaging talampas ng... Ito, malaking sampal talaga ito sa pagmumuka ni Sasrugandi Sasot mga kapatid, no, na mukhang depressed na titi. At dito kay Vic Rodriguez. Kasi mga kababayan sa mga hindi nakakaalam, si Vic Rodriguez mismo mga kapatid, no, inamin yan ng live mga kababayan na wala daw West Philippine Sea mga kapatid. Kahit saang mapa tayo tumingin, walang West Philippine Sea. No, katang isip lang daw yan mga kaibigan. Tingnan nyo sa mga past live stream ko mga kaibigan, no, na si Vic Rodriguez yung topic ko. Maririnig nyo doon, makikita nyo doon na mismong si Vic Rodriguez ang nagsabi niyan mga kaibigan. Pinakalat nila yung fake news na yan mga kapatid. No? Kasi yan yung ginamit nila mga kababayan sa kanilang propaganda na di umano mapupunta na daw tayo sa gera. No? Mapupunta na daw tayo sa gera sa pakikipaglaban natin sa teritoryong hindi naman talaga totoo at hindi naman talaga sa atin.
Oh. Pinakalat yan mga kababayan ng grupo ni Vic Rodriguez at grupo ni Sasrugandi Sasot mga kaibigan na mukhang depressed na titi. Ngayon, ito malaking sampal sa mukha nila to. No? Kasi nga, meron ng panibagong opisyal na mapa ang bansang Pilipinas na magsasabi or makikita talaga natin na may West Philippine Sea. No? Hindi po katang isip yan mga kapatid. And tandaan nyo yan mga kaibigan, yung mga yan, no, yung mga taksil sa ating bansa, huwag nyong bigyan ng pwesto sa gobyerno yan sa darating na halalan mga kapatid. No? Lalo na yan si Vic Rodriguez, isang taksil. Dati kakampi ng presidente. Tapos ngayon, yung hindi niya nakuha yung mga gusto niya, hindi niya nagawa yung mga gusto niya under sa administrasyon ni Marcos, sumama ang loob niya, sumama doon sa kalaban ng administrasyon. At ngayon, tingnan nyo, isa na rin siya sa mga instrumento ng China, mga kapatid. Isa na rin siya sa isa na rin siya sa napapakalat ngayon ng mga maling naratibo ng bansang China. Dahil lang sa hindi siya napagbigyan ng kanyang gusto dati nung inappoint siya ng Office of the President, no? Inappoint siya ni President Marcos. Ngayon nagwawala siya mga kababayan, kinalaban na niya si Marcos, di ba? Paano ka maniniwala sa ganyang klaseng tao? Di ba? Walang paninindigan. Pilipino siya pero mga maling naratibo ng China yung kanyang pinapakalat. O ngayon, sampal sa muka nila tong panibagong opisyal na mapa ng Pilipinas mga kaibigan. Sampal sa muka nila to doon sa kanilang pinapakalat na wala di umanong West Philippine Sea. O ngayon, sa mga bagong mapa na lalabas dyan na i-release, may West Philippine Sea na. Diba? At isa pa yan, si Sasrugandi Sasot mga kabatid. No? Yung matalino daw yan, sabi nila eh. Pero butang na, bakit mukhang depressed na titi? Talay! Pilipinas. All areas where the Philippines has sovereignty and sovereign rights will be included in our new map. Matatanda ang tinutulan ng Pilipinas ang 10-dash line standard map ng China noong 2023 na sumasakop sa halos kabuuan ng South China Sea. Ilalabas ang bagong mapa sa oras na matapos ang implementing rules ng Maritime Zones Law. Sarap isampal ng mapa na to mga kaibigan, no? Sa pagmumuka ni Sasrugandi at ni Vic Rodriguez. Oh. Ito talaga mga kabatid, literal na debunk dito si literal na debunk dito si Sasrugando Sasot na mukhang depressed na titi at itong si Vic Rodriguez mga kababayan. 'Di ba? Malaking sampal sa kanila to. And yan, no? Kayo na humusga mga kababayan. Yan ba ang klase ng mga tao na dapat bigyan ng posisyon sa gobyerno? Interes ng China ang pinaglalaban, hindi interes ng sambayan ng Pilipinas. 'Di ba? Naratibo ng China ang pinaglalaban mga kapatid. Diyos ko, nung klaseng mga tao yan. Yan ba ang uri ng klase ng tao na iboboto nyo mga kababayan sa darating na halalan? Ay nako, tuloy. Aminadong gobyerno na hindi makokontrol ng mga bagong batas ang mga gagawing aksyon ng China sa West Philippine Sea. Tama yun, hindi naman talaga magiging madali yan. No? Kasi nakaposisyon na ang China dyan. Tingnan nyo sa picture, dami-daming mga barko ng China dyan. No? Gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, kaya naman pala natin gumawa ng mga ganitong klaseng batas. Bakit hindi ginawa ni Digong? Diba? Kasi alam niyo mga kababayan, wala talagang ibang sisisihin dito. Si Duterte talaga mga kapatid. Dahil noong nahalal siya, kasabayan lang din niya mga kababayan. No? Yung award na yan, yung reward na yan mga kapatid. Ano? Yung arbitral award na yan. Award pala, hindi reward. Kasabayan lang din niya mga kababayan. 2016 din yan eh. No? Na-award sa atin mga kapatid. Pero ang ginawa ni Duterte mga kababayan, sabi niya, parang papel lang yan na pagka tinupi-tupi mo sa daliri mo, tinapon mo sa basura, basura na rin yan. Diba? Tapos, ang mga taga-China, mas lalo pa niyang pinapasok dito sa loob, no, ng ating teritoryo at hinayaan niyang mangisda, mga kapatid. Oh, anong klaseng presidente ka? Diba? Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang itong video na ito. At kung nagustuhan niyo pa ating content ngayon mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood.
And mag-comment na rin kayo dyan mga kababayan ng inyong mga personal na opinion. No? Pag-usapan natin dyan sa comment section yung inyong mga saloobin. Hanggang dito na lang.